Katulad po ng kantang alam na siguro ng lahat, mabuti po siguro i-share ko na ang unang pumasok sa isip ko na tamang-tama para kay Yaya, Yoli, ay ang kantang Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng iyong buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. More than 20 years ago na po, since na naging family member namin si Yaya. At sa iba ay Yoli. And through those years, we have learned and accepted each other's strengths and weaknesses. Ngayong nagpapaalam na ang Yaya, I would like to share the best memories and wisdom that I have and will always treasure from Yaya. Overacting na pag-aasikaso. Yan po ang pinaka-unique na katangian ni Yaya na nakita ko sa kanya ever since the day that I first met her. Parang hindi na kapanipaniwala na merong kayang mag-asikaso o mag-alaga ng ganun. Pero kapag naranasan mo kasi na maalagaan ng isang lola Yaya, maiintindihan mo kung ano ang ibig kong sabihin. Kulang na lang idulot lahat ng pangangailangan mo at laging nakatanong kung ano pa ang kailangan mo. Mas gusto po niyang mag-alaga kaysa siya ang alagaan. In 2019, nagka-COVID po ako at ang anak ko, at isa po si Lola Yaya na nag-alaga sa amin ng anak ko for the whole time hanggang sa kami ay makarecover. Thank you so much, Ya. Through you, I learned so much more on how to take care of myself and of others. Buwis buhay. Isa po sa funniest memories ko of Yaya ay noong maliit pang anak ko at nagsisimulang mag-alaga ng mga pet animals katulad ng hamster. At that time, kasama na namin si Yaya, bigla pong nakawala yung hamster mula sa kulungan. At sa kagustuhan ni Yaya na hindi mawala yung hamster na yun. Sobrang nakakatawa. Hinabol po niya yung hamster. Alam ko naalala to ni Mami G eh. Para pelikula oh. Dumive si Yaya. Tumalon siya actually. Tumalon siya. Hinabol niya yung hamster. Hindi ko na nga maalala kung na-catch niya eh. Basta paglipad niya, lumanding siya sa floor. Paglanding niya sa floor, una dibdib. Oh my God. Tawanan kami ni Mami G. Ako sobrang tawa ko. Napaihi ako, I swear. Sobra si Yaya magbuwis ng buhay para sa anak ko. Sa sobrang katatawanan, hindi ko na alam anong ending ng storya na yun. Ewan ko, Miji, nawala ata yung hamster na yun. Kaya dahil dyan sa memory na yan, thank you, Ya, for being our protector. Walang judgment. Isa si Yaya sa unang tao na gustong-gusto kong kinakwentuhan ng mga good news and bad news ko. Siguro dahil katulad ng naririnig ko sa anak ko. Kapag nagkwento ka kay Yaya, hindi siya nag-judge. Makikinig siya at tatanggapin niya ang lahat ng secrets na isi-share mo sa kanya. May time, nag-video call ako sa kanya para makita niya kung nasa na ako, ang trabaho ko. At kahit alam kong wala siyang idea sa laboratory, I just feel so good when she says, in between, oh wow, social.
Thank you, yeah, for being always so proud of me and being there to listen and always appreciating me with no judgment. Finally, generosity. I am sure lahat tayo ay nag-agree that Yaya is one of the most generous beings. Kahit anong mangyari, she will always give and share anything she can, lalo na sa alam niyang nagserbisyo o nag-abala ng kahit na ano sa kanya o sa amin. To the point that kahit pati ang para sa kanya, ibibigay pa niya sa iba. Hanggang sa huling sandali ng iyong buhay, pinatunayan mo that God truly provides everything. Masakit at malungkot para sa akin na mawala ka ng ganun kabilis. Pero, maluwag at magaan mo din na pinaalam sa akin na ang buhay ay sadyang hanggang sa takdang panahon lamang, na sadyang hindi natin alam kung kailan. Thank you, yeah, for doing everything you can to show us, all of us, how to live life to the fullest and end life best. Walang labis, walang kulang. I love you, yeah. Thank you so much for the memories. And till our next. I love you.